Hindi makapaniwala si Princess na muli silang makikita ni Amir. Napakaliit lang talaga ng mundo at dito pa sila makikita sa birthday party ng kaibigan ni Lucas. Inaamin ni Princess na hindi pa rin siya tuluyan nakakapag-move on kay Amir. Di naman talaga madaling lumimot lalo na't sobrang niyang minahal ang kanyang dating nobyo. Oo nga't kasama niya ngayon si Lucas at sumasayaw silang dalawa sa dance floor. Ngunit mangyayari yon dahil di naman siya totoong mahal ng kanyang dating nobyo. Kaya kailangan niya maging praktikal at di siya dapat magpadaig sa kung ano man ang kanyang nararamdaman. Pero sa puso niya masakit pa rin sa kanya ang ginawang panloloko ni Amir. At sa tuwing maalala niyang tagpong kanyang naabutan noon sa banyo, di niya maiwasang maging emosyonal. At ngayong muli niyang nakita ang lalaking dahilan ng kanyang kalungkutan at kasama nitong isinasayaw ang babaeng ipinalit nito sa kanya, naramdaman niyang bigla ang pangingilid ng mga luha sa kanyang mga mata. Okay ka lang ba? Tanong sa kanya ni Lucas. Kasalanan mo rin naman yan eh. Masyado kang apektado dyan sa ex mo. Mariing wika ni Lucas. Anong kasalanan ko? Huwag ka nga magsalita ng ganyan dahil hindi mo naman alam ang kwento. Wala kang alam, mister. Naiiritang sagot ni Princess. Andito na naman sila at nagsisimula na namang magtalo nitong lalaking kasayaw niya. Kala pa naman niya maayos na ang pakikitungo nito sa kanya, ngunit bigla yatang nag-iba ang ihip ng hangin at sinumpong na naman ang pagiging walang modo. Mas mabuti pa ay bumalik na lang tayo sa ating upuan, mister. Pabagsak na sabi ni Princess. Kalimutan mo na ang lalaking yon dahil ikakasal ka na sa akin. Baka nakakalimutan mo. Inis pa ring wika ni Lucas nang makabalik na sila sa kanilang upuan. At baka nakakalimutan mo rin na hindi naman totoo. Di matapos ni Princess ang kanyang sasabihin dahil biglang lumapit sa kanila si Logan at ang girlfriend nito. So, bro, next month na talaga ang kasal? Nakangiting sabi ni Lucas kay Logan sabay tapik nito sa kanyang balikat. At bakit naman sa Batangas, bro? Muling tanong ni Logan. Ayon kasi sa gusto ng lola, bro, at alam mo naman kung gaano ko kamahal yon, di ba? Sagot ni Lucas. Well, bro, I'm happy for you. Finally, mag-aasawa ka na rin. Ako ang best man. Nanunoksong tanong ng kaibigan ni Lucas. Of course, sino pa nga ba? Wala naman akong kapatid at wala rin akong pinsan na lalaki kaya no choice. Nakangiting wika ni Lucas at pagkatapos naghalakakan silang dalawa. Nakikitawa rin sina Carla at Princess dahil sa biroan na magkakaibigan. Sa isip ni Princess, magaling din naman palang umarte tong Logan na to at hindi nagpapahalata na alam nito ang katotohanan sa kanilang dalawa ni Lucas. Maya-maya'y bumaling si Logan kay Princess. Masyadong tahimik tong fiancé mo, bro. Nakangiting wika ng kaibigan ni Lucas. Wala lang sa mood, bro. May dalaw kasi eh. Pagdadahilan ni Lucas. Sa isip ni Princess, gago talaga tong Lucas na to at kung ano-anong pinagsasasabi. Di naman totoong may dalaw siya, medyo distracted lang siya sa pagkikita nilang dalawa ng dati niyang nobyo. Princess, hindi ka magsisisi dito sa kaibigan ko dahil maalagat at mapagmahal, tsaka mabait. Pangumbinse ni Logan. Oo nga, mabait pagtulog. Nakangiting sagot ni Lucas at pagkatapos, nagtawanan na naman sila. Ngayon lang na-realize ni Princess na may sense of humor naman pala itong si Lucas. Pero bakit kapag sila lang dalawa, palagi lang itong nagagalit? Patuloy ang pagbibiroan ng magkaibigan habang masaya lang nakikinig sina Princess at Carla. Ngunit ang sandaling kasayahan ay naudlot dahil sa biglang paglapit ni Amir at Amber sa kanila. Matapos silang naipakilala ni Logan kina Lucas at Princess ay nakikijoin na rin sila sa usapan. Girl, kailan naman ang kasal niyo ni Amir? Tanong ni Carla sa kanyang kaibigan na si Amber. Ewan ko ba dito kay Amir at parang ayaw yata mag-propose sa akin? Pagmamaktol na sagot ni Amber. Don't worry my love at magiging special ang marriage proposal ko sa'yo. Nakangiting suot ni Amir habang hinahawakan at pinipisil-pisil nito ang kamay ni Amber. Di maiwasan ni Princess ang masaktan nang marinig niya ang sinabi ng kanyang dating nobyo. Di nga talaga siya nito minahal dahil may plano na tong magpakasal kay Amber. Ano pa nga ba naman ang aasahan niya? Pinagalitan ni Princess ang kanyang sarili dahil tanga pa rin talaga siya pagdating kay Amir. After all, mahal pa rin talaga niyang lalaki. Di naman din ganon kadaling kalimutan at isantabi ang 4 na taong relasyon. Pagdadahilan na isang bahagi ng utak ni Princess.
Kaya kahit sabihin man niya sa kanyang sarili na dapat niyang kalimutan si Amir dahil hindi naman to karapat-dapat sa pagmamahal niya, hindi pa rin niya maaaring ipagkakaila na mahal pa rin niya ito hanggang ngayon. Nasa ganon siyang pag-iisip nang maramdaman niya ang mga kamay ni Lucas na mahigpit na nakahawak sa kanya. "Babe, are you okay? Shall we go home now?" Sabi ni Lucas sa kanya habang masuyo siya nitong tinitingnan. Okay babe. Sorry, naantok na kasi ako and besides, may trabaho pa ako bukas." Mahinahong sagot ni Princess. "Bro, paano? Aalis na kami. Not feeling well kasi tong fiancé ko Sabi ni Lucas saka tumayo ito. "Okay bro, baka may iba pa kayong pupuntahan. Alam mo na." Pagbibiro na naman ni Logan. Tumawa lang si Lucas sa sinabi ng kanyang kaibigan. Nasisiguro naman niyang nagbibiro lang ito dahil unang-una, alam naman ni Logan ang tungkol sa kanilang kasunduan ni Princess. Matapos na magpaalam sina Lucas at Princess ay umalis na sila kaagad. Sa loob ng sasakyan wala silang imikang dalawa. Ayaw din ni Princess na mag-open up dahil baka mag-away na naman sila. Ngunit hindi nakapagtiis si Lucas at ito na mismo ang nagbukas ng usapan. "I think, mahal mo pa nga yung ex-boyfriend mo." Paniwalang sabi ni Lucas. "Yun bang Amber na yun ang ipinalit niya sa'yo?" Muling tanong nito nang hindi sumagot si Princess. Just a piece of advice ha. Huwag ka masyadong emosyonal. Malapit ka nang bumigay kanina at pasalamat ka. Mabilis ako nakapag-rescue at nahawakan ko agad ang kamay mo. Kung hindi, malamang iiyak ka na sa harap ng lalaking yon. Wika ulit ni Lucas. "Di ko naman sinabing hawakan mong kamay ko Mariing sagot ni Princess nang di na rin makatiis sa pangungulit ni Lucas. "At saka mister, huwag mo nga akong pakialaman sa nararamdaman ko." Dagdag na wika ng dalaga. "And why not? I am your fiancé, remember?" Inisding tugon ni Lucas. "At baka nakakalimutan mo na walang katotohanan ng lahat." Panguuyam na tugon ni Princess. "Ni may katotohanan o wala, may karapatan ako sa kahit anong nararamdaman mo dahil nasa ilalim ka ng kontrata ko. Do you understand? So kalimutan mo lang lalaki yon dahil kung patuloy mo siyang iisipin, paano mo magagawa ng maayos ang papel mo sa ilalim ng ating kasunduan?" Pabagsak na tugon ni Lucas. Paano ko makakalimutan ng ganun lang ang kaisa-isang lalaking minahal ko sa loob ng 4 na taon? Tell me Lucas, ganun lang ba kadaling ibaon sa limot ang ating pinagsamahan? Nagiging emosyonal na si Princess. "At bakit ko umiiyak ka dyan? Stop it! Shit!" Bulyaw ni Lucas. "And why are you angry at me, Lucas? Bakit ba? Ako lang ba nagmamahal? Ako lang ba ang ganito? Hindi ba't apektado ka rin nung makita mo si Colleen sa restaurant?" Umiiyak na tanong ni Princess. Hindi nakaimik si Lucas. Hindi niya akalain na maging siya pala ay higit na matatamaan sa kanyang mga sinasabi. Alam kasi niya na apektado pa rin siya at nasasaktan nung makita niya si Colleen sa restaurant. Nanumbalik ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Mahal na mahal niya si Colleen. Ito lang kaisa-isang babaeng minahal niya sa buong buhay niya. Ito ang babaeng pinangarap niyang mapangasawa, ngunit hindi siya minahal nito dahil nagawa siya nitong iwan kung kailan malapit na silang ikasal. Gumuho ang kanyang mundo nang sandaling umurong si Colleen sa kanilang kasal. Saglit na napariwara ang buhay niya. Sinarado niya ang kanyang puso. Naging pabaya siya sa kanyang sarili at pati ang negosyo niya ay kanyang napabayaan hanggang sa tuluyan na itong lumubog. "Oh, bakit di ka nakasagot? Dahil natamaan ka, di ba? Pareho lang tayo, Lucas, kaya't huwag mong isisi sa akin ang kasalanan dahil ganun ka rin." Humahagulhol na wika ni Princess. "What the hell? I said shut up!" Sigaw ni Lucas sabay apak nito sa manibela. "Pareho lang tayong nagkamali, Lucas. Pareho tayong iniwan. Pareho tayong ipinagpalit. Pareho kayong..." Naputol ang malakas sa sampal na tumama sa pisngi ng lalaki. Akmang bubuksan ni Princess ang pintuan ng kotse, ngunit mabilis na napigil ni Lucas ang kanyang kamay. "Wala kang karapatan na gawin sa akin to, Lucas. Wala akong kasalanan sa'yo, kaya kung ganyang sa akin ka nagagalit, wag na lang natin ituloy ang kontrata. Isusoli ko na sa'yo ang pera mo." Himutok na wika ni Princess at nang makahanap ng pagkakataon, mabilis na binuksan ang sasakyan at patakbong umalis. Ngunit biglang kumulog ng malakas na parang nagbabadya na isang malakas na ulan. Ang mga bituin sa kalangitan ay naparam at napalitan ng maitim na kapakapal na mga ulap. Bumaba ng sasakyan si Lucas upang habulin si Princess.
Sinubukan niya itong tawagin ngunit hindi niya nakinig sa kanya ang dalaga. Patuloy lang ito sa pagtakbo sa gitna ng ulan at patuloy din niya itong hinahabol. Tigmak sa luha ang mga mata ni Princess. Magkahalong galit at lungkot ang kanyang nararamdaman at natigil ang puso niya sa pagsisisi. Gusto niya nang umatras sa kontrata. Ayaw niya nang makipagkasundo kay Lucas dahil gusto niya ng tahimik na buhay. Kung hindi lang sana siya isinama ni Lucas sa party, hindi sana manunumbalik sa kanyang alaala ang masakit na nakaraan. Daing ni Princess na matapilok ang isa niyang paa. Huminto siya saglit at hinimasimas ang kanyang paa. Noon niya lang naalala na nakasuot pa pala siya ng sandal. Saglit tong nawala sa isipan niya, dalang nais na lang ay tumakbo at makaalis sa kinaroroonan ni Lucas. Muling napadaing si Princess. Hindi siya makalakad dahil nagkaroon siya ng muscle cramps at bigla siyang napaluhod. Nasa ganon siyang kalagayan nang maabutan siya ni Lucas. Agad siya nitong binuhat at dinala sa loob ng kotse. Gusto man niyang tumanggi ngunit wala na siyang magagawa pa dahil nahihirapan siyang maglakad. Masakit na masakit ang mga paa niya at hindi niya ito maigalaw. Princess, I'm sorry. Paumanhin ni Lucas nang nasa loob na sila ng kotse. Hindi umimik si Princess. Masama pa rin ang loob niya sa lalaki dahil hindi niya alam bakit to nagagalit sa kanya, gayong wala naman siyang maisip na naging kasalanan niya. Maayos naman ang pakikitungo nila sa isa't isa nang pumunta sila ng party at ang akala niya magtutuloy-tuloy na yon. Ngunit ano't biglang bumalik sila sa pagtatalo at bangayan. Manang Martha! Manang! Sigaw ni Lucas sa kanyang katulong nang makarating na sila sa kanyang bahay sa Quezon. Kahit ayaw ni Princess na umapak pa sa mansyon ni Lucas, ngunit mapilit ang lalaki dahil kailangan daw mahilot ni Manang Martha ang paa niya bago tuluyang mamaga. At eto siya ngayon, karga-karga ni Lucas kasi nahihirapan siyang maglakad dahil sa pagkatapilok niya kanina nung tumakbo siya sa gitna na napakalakas na ulan. Basang-basa ang kanyang damit, pati pang ilalim ng suot niya ay basang-basa na rin. Inis na inis talaga siya kay Lucas, ngunit sinikap niyang kontrolin ang kanyang sarili, lalo na't nasa loob siya ng pamamahay ng binata. Manang! Sigaw ulit ni Lucas na parang natataranta. Dali-dali namang lumapit ang katulong at agad na nagbigay galang. Pakihanda ng bata, Manang, yung medyo maligamgam ha, at pakihanda na rin ng mga damit na pamalit. Utos ni Lucas sa kanyang katulong. Agad namang tumalima si Manang Martha at pumasok to sa banyo ng guest room. Pinasok ni Lucas si Princess sa guest room at saglit na pinaupo sa kama habang niyahanda pa ang bathtub na pampaligo. Pakialalayan mo na lang, Manang ha. Nahihirapan si Princess na lumakad dahil natapilok siya kanina. Tawagan mo na lang ako kapag tapos na siyang maligo. Tagubilin ni Lucas saka to tumalikod. Pagkaraan na ilang sandali, inalalayan na ni Manang Martha si Princess sa pagpasok sa banyo. Ma'am, tawagan niyo na lang po ako kapag tapos na po kayo ha. Ihahanda ko na rin po ang mga damit na gagamitin ninyo, ma'am. Mahinahong sabi ni Manang Martha. Tumango lang si Princess at nagsimula na siyang magbabad sa maligamgam na tubig sa bathtub. Ngunit kahit mainit ang tubig, nanginginig pa rin ang buong kalamnan niya. Napakamalas talaga ng araw na to, usal niya sa kanyang sarili. At dahil sa nangyari sa kanya, hindi niya maiwasang makaramdam ng sobrang pagkayamot kay Lucas. Kung hindi sana siya dinala nito sa party, hindi ito mangyayari sa kanya. Paano siya makakapasok dito sa trabaho? Bukas, ngayong nahihirapan nga siyang maglakad? Gago ka talaga, Lucas. Mura pa ni Princess sa kanyang sarili. Hanggang sa matapos siyang maligo, hindi pa rin nawawala ang inis na kanyang nararamdaman. Tapos na po ba kayo, ma'am? Pwede na po ba akong pumasok? Mainang tanong ni Manang Martha. Saglit lang po, Manang, sabi ni Princess at mabilis na inabot ang tuwalya at tinapis sa kanyang katawan. Umupo si Princess sa gilid ng kama at tinignan ang mga damit na inihanda ni Manang Martha para sa kanya. Isa itong pares ng pajama at underwear. Ma'am, mga bagong damit po ito. Laging may nakasobrang damit po na gusto sa guest room sakaling may bumisita rito ang kamag-anak na Sir Lucas. Salamat po, Manang. Pwede po bang tumalikod muna kayo at magbibihis po ako? Medyo nanginginig na wika ni Princess. Okay po. Nakangiting tugon naman na matandang babae.
Nang matapos na magbihis si Princess, umupo naman si Manang Marta sa kama. Tiningnan ang kanyang namamagang paa. Ma'am, sa tingin ko po, may naipit na ugat sa paa nyo kaya kailangan talagang hilutin para hindi lalong mamaga. Sabi ng matandang babae at saka nito inabot ang ointment at sinimulang hilutin nito ang kanyang paa, malapit sa may talampakan. At sa bawat pagdiin nito sa ugat niya, di maiwasan ni Princess ang mapaaray dahil sa sakit. Pasensya na po ma'am pero kailangan talagang diinan to para mabalik sa dati ang mga naipit na ugat at nang mawala na ang mga pamamaga. Wika naman ni Manang Marta. Okay lang po, Manang Marta. Salamat po. Tugon ni Princess. Maya-maya bumukas ang pinto at pumasok si Lucas. Bagong ligo na ito at nakasuot ng sweatshirt at pajama. May dala tong isang tasa ng kape at talagay ito sa ibabaw ng bedside table. Inumin mo na to habang mainit pa, wika ni Lucas kay Princess. Di sumagot ang dalaga dahil naiinis pa rin siya kay Lucas. Ayaw niya makipag-away dito sa harap ni Manang Marta. Manang, pakisabi na lang po kapag tapos na po kayo ha? Ang sweet talaga ni Sir Lucas ma'am no? Nakangiting sambit pa na matandang babae. Aba, dapat lang. Siya naman ang dahilan kung bakit ako natapilok eh. Naiinis na wika ni Princess. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang lumabas iyon sa bibig niya. Bakit ho ma'am? Nag-away po ba kayo ni Sir? Sorry po. Pagbibigay paumanhin naman ni Manang Marta. Pagkaraan ng ilang minuto ay natapos na si Manang Marta sa paghilot. At nagpaalam ito kay Princess na lumabas ng kwarto dahil may asikasuhin pa sa kusina. Kahit na marami naman silang katulong sa bahay, ngunit kailangan pa rin nakasubaybay si Manang Marta dahil siya ang mayordoma sa mansyon. Sige po Manang, salamat po, nakangiting wika ni Princess. Pagkalabas si Manang Marta, siya namang pagpasok ulit ni Lucas sa kwarto. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong ng binata kay Princess. Di sinagot ng dalaga ang tanong sa kanya ni Lucas dahil naiinis pa rin talaga siya. Tinanong ulit siya ni Lucas ngunit di pa rin niya ito sinasagot. Oy ano, bingi ka ba? Kanina pa ako tanong sa'yo, hindi ka naman sumasagot. Pabagsak na wika ni Lucas. At ngayon galit ka na naman. Kung tutuusin nga ikaw may kasalanan eh kung bakit ako natapilok. Kung di mo ako sinama-sama sa party ng kaibigan mo, di sana natutulog na ako ngayon sa apartment ko at hindi sana ako natapilok. Himutok na wika ni Princess. Abat nanunumbat ka yata, Princess. Bakit? Inutusan ba kitang bumaba ng kotse at tumakbo ka sa gitna ng ulan? Sarkasikong tugon naman ni Lucas. Dahil lamang doon, sa ex-boyfriend mong mandoloko, kaya nasira ang mood mo sa akin at ibinuntun mo sa akin ang galit mo. Dagdag na sabi ni Lucas. Sino kaya sa ating dalawa ang galit, Mr. Mondragon? Hindi ba't ikaw? Kaya nga, dahil sa sobrang galit mo, natamaan ka sa sinabi ko. Kaya mo ako binalikan bigla at tinalikan, di ba? Pasigaw ding wika ni Princess. Shut up! Bulyaw ni Lucas. Ang hirap kasi talaga sa'yo, Lucas. Hindi mo maamin-amin na hanggang ngayon mahal mo pa rin ang girlfriend mo. Well, at least ako inamin ko, di ba? Ikaw, paghahamon ni Princess. I said shut up or I will kiss you. Pagbabanta ni Lucas. Bigla tuloy natigilan si Princess. Naumid saglit ang kanyang dila dahil ayaw niyang halikan ulit siya ni Lucas. Tumahimik na lamang siya at baka kung magsasalita pa siya, totohanin ng binata ang sinabi nito. Baka isipin pa ng lalaki na gustong-gusto niyang halikan siya nito. Inumin mo na yung kape mo at lumalamig na yan. Pagkatapos matulog ka na at na makapagpahinga ka. Utos ng lalaki kay Princess at saka ito lumabas ng silid. Nang mapag-isa si Princess, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Buti na lang at ang bag niya ay nakalagay lang sa ibabaw ng bedside table. Dali-daling niyang kinuha ang kanyang cellphone upang tingnan kung sinong tumatawag. Ang kaibigan niyang si Faye pala ang tumatawag. Siguro nga nag-aalala to sa kanya dahil halos maghahating gabi na hindi pa siya umuwi ng apartment. Hello Mars, kamusta? Nasa party pa ba kayo ni Lucas? Tanong ni Faye. No Mars, kanina pa kami umalis ni Lucas sa party ngunit dahil sa nangyari, nandito na naman ako sa bahay niya na wala sa plano. Pagkukwento ni Princess. Bakit Mars? Nag-away na naman ba kayo? Curious sa tanong ng kaibigan ni Princess.
Kinuwento ni Princess ang lahat kay Faye, pati na ang pagkikita nila ni Amir sa party. Hanggang sa kanilang bangayan ni Lucas. Hay nako Mars, lagi na lang ba kayo mag-aaway ni Lucas? Akala ko ba okay na kayo? Wika ni Faye. Ewan ko Mars, gago yung Lucas na yun eh. Naiinis na wika ni Princess. The more you hate, the more you love Mars, panunokso ni Faye. No way Mars. Paano ka naman mamahalin ang katulad ni Lucas? Napakasungit naman ang lalaking yun. Depensa ni Princess. Oh, talaga ba? Wala kang kahit konting pagtingin para kay Lucas, Mars? Baka hindi mo namamalayan na nahuhulog na pala ang loob mo sa kanya. Sabi ni Faye. Natigilan si Princess. Saglit siyang nag-isip at tinanong niya sa kanyang sarili kung wala nga ba talaga siyang nararamdaman kahit konti kay Lucas. Ay nako Mars, wala talaga. Kagagaling ko lang sa heartbreak, wala na akong panahon para dyan. At isa pa, mahal pa ni Lucas yung ex niya, so kung pumasok pa ako, ano pa magiging papel ko sa buhay niya? Pangatwira ni Princess. Well, tingnan na lang natin Mars. Pero just a friendly advice lang ha. Huwag mo namang isarado ang puso mo para sa kanya. Malay mo, baka si Lucas talaga nakatadhana sa'yo. At wag na wag kang magsasalita ng patapos, Mare, sabi ni Faye. Basta Mars, ayoko na. Tama nang minsang nagpakatanga ako sa pag-ibig at hindi na yun mauulit pa. Never, Mariing, sabi ni Princess. Siya, sige. Matulog ka na dyan. At kung sakaling hindi mo pa kayanin bukas, di umabsent ka na lang muna sa trabaho. Ako nang bahalang magsabi sa manager natin. Wika ni Faye. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, nagpaalam na si Princess sa kaibigan niya. Pagkatapos, sumiga siya sa malambot na kama dahil naramdaman niyang bumibigat na ang kanyang talukap. Ngunit kailangan pa niyang patayin muna ang kanyang buhok, kaya dahan-dahan siyang tumayo. At kahit pa ika-ika siya, sinikap niyang kunin ang hair blower. Pagkaraan ng ilang minuto, ay natuyo na ang kanyang buhok kaya humiga na siya. Ngunit nang ipikit niya ang kanyang mga mata, mukha ni Lucas ang kanyang nakikita. Kahit pilit niyang iwaksi yon sa kanyang isipan, subalit patuloy pa rin nagsusumiksik sa kanyang balintataw ang gwapong mukha ni Lucas Mondragon.